Okay, alright yan at welcome back muli dito sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito na mga kaibigan ang matagal-tagal na rin po natin itong hinihintay, no? Ang kaso nito pong leader ng teroristang grupo na si Arnie Tibes o si Bodot King, mga kaibigan, ay iaakyat na sa Manila Trial Court, mga kaibigan. So wow, at congrats po, no? At sa wakas ay mayroon na po, no? Mayroon na pong kaso na iakyat po sa korte. Ayan, at matagal po na hinihintay ng taong bayan. Yung iba ay nagsasabi na sana ay mahuli na ang tao na ito dahil ay delikado po, no? Lalong-lalo na po yung mga tao na naging complainant po sa mga nangyayari po na patayan dyan po sa Negros ay baka yung kanilang buhay ay maalanganin po. Sabi ng atin pong mga masugid na viewers na nag-alala po sila sa kalagayan po ng mga complainant. So ito na po, no, mga kaibigan, ang balita po na napakaganda po, mga kaibigan. At kung nakita po nyo dyan sa ating screen, ayan po, no, ang leader ng isang turistang grupo na si Bodot King ay gumagawa naman po siya ng kanyang bodot, mga kaibigan. Siguro ay ito na po ang huli niyang bodot sa labas, mga kaibigan. At tamang-tama po ito na hinahandaan po niya na palambutin ang kanyang katawan para po pagpasok niya sa kulungan ay malambot na, dahil siguradong lalambot pa yan pagka pumasok po sa loob ng kulungan. Baka pati ang puwet niyan ay lalambot pa, mga kaibigan. Okay, alright yan, at panoorin muna natin itong balita galing po sa Pulso ng Bayan sa SMNI. Ayan, at suportahan din po natin, no, sa kanilang Facebook page, mga kaibigan, no, Pulso ng Bayan ng SMNI. Matapos ang deklarasyon kay Kong Arnie Tibes bilang terorista, sasampahan naman ito ngayon ng patong-patong na kaso ng murder dahil sa patay na nagaganap noong taong 2019 sa Negros Oriental. Ang mga reklamo ay dahil sa pagpatay kay Michael Dungog na dating board member ng 3rd District ng Negros Oriental at dating NBI agent. Lester Bato, bodyguard ng kandidato sa pagka-alkalde sa Negros Oriental, at Pasito Libron na isa umanong hitman ng konektado kay Tibes. Matatandaang nagkaroon ng unang preliminary investigation sa DOJ noong May 4 sa mga walang habas na pagpatay sa mga biktima. Tumagal ang imbestigasyon ng DOJ ng 4 na buwan. Sa pagdinig ng DOJ ay bigong makapagsumiti ng kontra-salaysay si Tibes at motion to dismiss ang inihain ng kampo nito. Di ni Rimulya sapat ang mga ebidensya at testimonya laban kay Tibes at kanyang mga kasabwat na sumalang sa halos 4 na buwang investigasyon. Maliban kay Tibes, respondent sa kaso ay sina Hana May Sunirano, Richard Quadra, Jasper Tanasan, Alex Mayagma at Rolando Pinili. So okay, alright yan, no, mga kaibigan. At ayan na naman po, no, nakita naman po natin itong si Bodot King, mga kaibigan, no. Actually, mga kaibigan, no, doon po sa sinabi, no, na yung isa doon sa biktima na dati pong konektado dito po, no, sa Bodot King, na leader po ng isang teroristang grupo, ay yung pong isang hitman doon, no, na biktima. Ay alam po natin yan, mga kaibigan, no, mayroon po dati na isang naghahayag, no, na isa din po siyang tauhan dito po ni Bodot King. Isang hitman din po siya, mga kaibigan, no, na pinapatumba din po raw siya, mga kaibigan. Kaso lang po ay hindi po napuruhan at nangyari po siya ay nabuhay, no, mga kaibigan. At sabi nga niya, pag ay tumatagal-tagal ka na dito po sa kanila at parang hindi ka na nila kailangan, ay ipapatumba ka raw, mga kaibigan. So ito na nga, no, sa balitang ito, mayroon pong isang konektado sa kanya na bilang hitman na pinapatumba. So ayan, no, so yung pong balita na iyon
sa isang dati niyang hitman ay parang totoo dahil nga ay dito nga no sa isang hitman na pinapatumba po mga kaibigan. At yun nga ang isa na pinapatumba rin hindi lang napuruhan no. So yun po ang nagsasalita patungkol po sa mga ginagawa nito pong leader ng isang teroristang grupo mga kaibigan na si Budut King no. Ayan no. Ang lambot ng katawan mga kaibigan. Talaga at gustong-gusto yan sa mga preso mga kaibigan pagka nasa kulungan na yan. Ko, talagang pag-aagawan yan mga kaibigan. Tingnan mo. So ayan no mga kaibigan ay actually masaya po ako sa balita na ito no dahil nga sa Lunes ay akyat na sa korte ito pong patong-patong na kaso na murder mga kaibigan dito po kay Budut King no. Napakalambot ng katawan ni Budut King, talagang ay pag-aagawan ito mga kaibigan ng at mga kakusa diyan po sa kulungan mga kaibigan. So nasa inyo mga kaibigan no kung ano inyong masabi dito. Basta para sa akin po ay maganda pong balita ito. At alam ko po na marami po talaga ang naghihintay na mayroon na po talagang kaso laban dito po sa leader ng teroristang grupo na si Budut King no. At paglabas po ng warrant na ito, kung hindi po siya susuko mga kaibigan ay magiging wanted na po ang Budut King na ito. At diyan na po lalo siyang mahihirapan dahil nga ay maging wanted na mga kaibigan ano. At talagang ang mga ginagawa po niya dito sa kanilang probinsya sa Negros ay mapanagutan na po niya. At kung kanyang abogado naman na si Topacio sabi ay ang lahat ng ito ay hearsay lamang at walang katibayan no, mga kaibigan, at wala pong talagang witness at chismis lamang ang lahat. Pero base po dito sa pahayag ay matibay po ang kanilang ebidensya laban dito po sa teroristang grupo. So, ibig sabihin po ay talagang mayroon pong probable cause no, na nakita doon po sa ginawang preliminary investigation at sa loob po ng 4 na bulan. No, matagal din po mga kaibigan ang ginawa na preliminary investigation at bago po ngayon ay nabigyan po ng resolusyon na iakyat na sa korte ito pong kaso laban dito po sa leader ng teroristang grupo na walang iba, ito pong si Budut King o Arnie Tibes mga kaibigan. At titignan po natin kung ano na naman ang sasabihin nito pong abogado ni Budut King mga kaibigan no? Dahil ay palagi po niyang sinasabi na ay ipapadismiss na po ang kaso nito dahil ay wala pong katibayan at ito ay hearsay lamang. So ayan na, paano na nila yan at sasagutin na yan dyan sa korte no, mga kaibigan. So ang maganda po dito para ay malinawan no, ang lahat dahil ito pong leader ng isang grupo ng terorista ay panay po ang sabi na wala daw po siyang mga ginagawa na mga pang-abuso at yan ang lahat po ay talagang sinisiraan lang po siya. So dapat po ay harapin na po niya sa korte ang kaso na yan. Doon po niya patunayan kung totoo na wala po siyang kasalanan at ang lahat ng ito ay pawang pagbibintang lamang no, mga kaibigan. Pero imposible naman po na yun pong mga tao na dumulog doon po sa Senate hearing na sa 100 plus po. Ito mga kaibigan. At halos po ang lahat ay walang ibang tinuturo na utak sa mga krimen na nangyayari po sa Negros Oriental kung hindi ito pong Budut King na ito mga kaibigan. So
imposible naman nasa dami-dami po nung mga witnesses na pumunta, nagbigay ng kanilang mga testimonya ay posible naman po na naging gawa-gawa lamang nila yon at nagkaisa po sila na siraan ang nasabi pong Budot King na ito, mga kaibigan, So parang malabo po na mangyayari yon. Kaya ay tayo din po, doon tayo nagbabase sa mga testimonya ng mga tao na naging biktima nito pong Budot King na ito, mga kaibigan, dyan po sa Negros Oriental. At doon rin po sa pangyayari sa pagmasakir po sa kay Gob Ruel Adigamo at kasama po yung mga humihingi lamang ng ayuda na naging biktima din, kawawa po, at talagang mga walang puso po yung mga tao na inuutusan ng demonyo. Kaya ay nangyari po yun, mga kaibigan, ay nandun po siya sa Amerika. Parang hindi po natin masabi na nagkakataon lang na nangyari ay nandoon po siya. Parang mayroong plano bago po siya pumunta. Parang may plano na po na pagka nandoon na sa ibang bansa ay bago po likidahin. Parang ganon, mga kaibigan. Actually, yan ay atin lamang obserbasyon. At sa korte talaga yan ay mapatunayan kung totoo ba na siya talaga ang utak din sa nasabi pong masakir na iyon, mga kaibigan. Pero dito po sa ibang kaso ay ito na nga at iaakyat na po sa korte. So ilang araw na lang po siguro ang bibilangin at mayroon na pong lalabas na warrant. At kung hindi po niya ito tatanggapin or hindi po niya sasagutin ay maging wanted na po ang tao na ito. So mas lalo na po siyang mahihirapan, mga kaibigan. So salamat po pala sa mga ating nasa korte po na talagang pinagsisikapan po nila na imbestigahang mabuti ito pong lahat po ng mga pangyayari at mayroon na nga itong resulta at iakyat na sa korte, mga kaibigan. So palakpakan po natin, mga kaibigan, dahil ay yun naman talaga ang ating pong hinihintay, na mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga biktima dyan po sa Negros Oriental, hindi lamang po kay Letgo Bruel Digamo, lahat-lahat po, mga kaibigan, dahil parehas naman po sila talagang naging mga biktima dito pong sinasabing terrorist group na kanila pong tinuturo, mga kaibigan. So ang atin nila pong hintayin dito ang susunod na maging iakyat na kaso sa korte, yung pong masakir na nangyayari dyan po sa Pamplona, Negros Oriental. So ayan po, mga kaibigan, at kung ano man po inyong masasabi dito po sa atin pong ginagawa ngayon na reaction video tungkol nga dito sa isang Budot King na ayan na po, mayroon na po talagang kaso na iakyat na po sa korte. So masaya po tayo. Iwan ko sa inyo kung naging masaya din po kayo sa resultang ito, mga kaibigan. So pag-i-comment na lang po sa ating comment section ang inyo pong mga komento patungkol po dito, mga public opinion patungkol po dito po sa atin pong tinatalakay na pag-akyat sa kaso nito pong leader ng teroristang grupo sa korte. Okay? So ako po muli ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga ginagawang mga videos. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sir. At sa lahat po ng mga nag-subscribe at nag-follow sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat po. At kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like naman po at maaari po ay paki-share po, mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa lahat. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, ayan, paki-subscribe naman at paki-follow po ating Facebook page. At mega love shoutout po sa inyong lahat. At see you po sa next video ko. God bless all of us at palagi lang po tayong mag-iingat saan man tayo naroon.